Hello po, magbibideo lang po ako ng kaunti at kaunting tip na rin sa mga gustong mag-abroad pa, lalo na ngayong may COVID. Ako nga pauwi na ako hindi ko na tinatapos yung 2 taon ko kasi mas mahalaga sa akin yung anak ko. Sa totoo lang, inoopera nila ako ng malaking sweldo. Tuition fee ng anak ko. Pwede ko pa daw dalhin dito yung anak ko. Huwag lang akong umalis sa kanila. Ang sa akin naman, hindi na. Hindi mahalaga sa akin yung pera. Kung sa ganitong sitwasyon mas iisipin ko pa ba yung pera kaysa sa anak ko, di ba? Sabi ko naman sa kanila, sa mga amo ko, kung wala lang tong COVID na to, bakit ba hindi ako babalik? Kaya nga ako nag-abroad para sa kinabukasan ng anak ko. Pero sa ngayon na nangyayari nga itong panahon na ito na masyado namang nakakatakot, siyempre mas gugustuhin ko umuwi, makasama yung anak ko. Kaysa magtrabaho pa, kaysa may pera nga ako, malaya naman ako sa anak ko, tapos yung sitwasyon pa ng mundo ay hindi maganda, di ba? Kaya uuwi talaga ako. Kaya sa mga gusto pang mag-abroad, kayo, nasa sa inyo naman yun, hindi naman natin pwedeng pigilan, di ba? Basta pag mag-abroad kayo, dapat alam nyo na dito kulang sa tulog, iba-iba ang oras ng tulog, gala dito, gala doon, punta sa bukid, punta kung saan-saan. Tapos yung iba walang cellphone, walang wifi. Oh, 'di ba? Yung iba tinataguan pa daw ng pagkain, yung iba naman kung ano-anong mga karanasan na may hindi maganda, may maganda. Ang masasabi ko lang, depende 'yon sa amo. Kapag nakaswerte ka, swerte mo. Kasi kahit saan naman, nalupalop ng buong mundo, ay mayroong masama at mayroong mabuti. Dalawa lang naman tayong nilalang dito Mayroong manluloko at mayroong nagpapaloko. Mayroong mabuti, mayroong masama. Mayroong alam nyo na yon kung ano-ano pa yon. Basta, pagka ganun, alam nyo. Hindi yung gustong-gusto nyo mag-abroad, tapos pag nandito na nagrereklamo. Dapat bago kayo alis ng Pilipinas, makakausap nyo yung amo nyo mismo. At kapag kasi yung mga agency, ipinapakiusap naman nila yung mga magiging employer nyo Kapag nagustuhan nyo yung employer nyo at nagustuhan niya rin kayo, deal. Basta, sasabihin nyo na may ganito kayo, may ganyan kayo, gusto ko ng cellphone kasi contact sa pamilya. Gusto ko ng wifi kasi gusto ko lagi ko silang nakakausap, ganun, ganyan, di ba? Kailangan deal yon. Kailangan nakakausap mo yon. Kasi, kaya pinapakausap yon kasi para alam mo na yung pupuntahan mo. At kapag ka nagsisikas na punta at ginusto mo yun bago ka pa umalis at nakausap mo siya, nakausap mo yung magiging amo mo bago ka pa umalis, tapos nagsisi ka pagdating mo, hindi na nila kasalanan yun. Kasalanan mo yun kasi alam mo na na iyon ang amo mo Alam mo na ganito Diba? Kaya dapat iniisip rin na mabuti. Tapos dapat ang itinuturo na dyan sa Pilipinas, yung mga basic ng Arabic. Kasi minsan yung ibang amo, hindi naman sila marunong mag-English. Tayo naman, hindi naman tayo marunong mag-Arabic, di ba? Kaya kailangan talagang anong tawag doon? Yung alam mo na talaga kung anong mangyayari sa'yo dito bago ka alis dyan. Sa akin, pag may nagtatanong, sinasabi ko, dapat makakausap niyo yung amo nyo. Kasi, baka parating dito, magsisi kayo na, ay, ano ba yung wala akong tulog? Ano ba yan? Nakagutom na, hindi pa sila nagpapakain. O, diba? Meron mga ganun kasi. Ako naman, sa awa naman ng Diyos, mula na nag-abroad ako, ay okay naman ako sa tulog, okay ako sa pagkain. Kaya minsan, yung iba nagsasabi na, hindi ko naman nila lahat. Kasi isa rin naman ako nag-Facebook
ng ilang oras bago pa matulog eh. Sabihin, ganitong oras lang yung tulog nila, ganito, ganyan-ganyan lang. Siyempre, may Facebook. Kaya dapat didisiplina mo rin yung sarili mo para hindi ka mangayayat. Pag may pagkain, kain lang. Pag hindi ka binigyan ng amo mo ng pagkain, sabihin mo, oh, ito po yung pera, papabili ako ng pagkain sa inyo. Ano lang yun? Pagka tinataguan ka ng pagkain, o sabihin nyo na, lalabas po ako, gusto kong pili ng pagkain kasi nakugutom ako. Ganun lang, para ma-insulto yung amo nyo. Minsan ganun ang ginagawa ko. Nung nasa Abu Dhabi kami, pag ayaw namin ng pagkain, ako ang taga-order sa KFC kasi ako ang Pilipina, siyempre sa mga ganun, KFC, mga basic yun na kainan ng Pilipino, puro Pilipino ang nandoon. Ako ang taga-order. Kaya kami KFC, andyan ang amo namin. Wala silang, kasi, sawa na kami doon sa pagkain na kinakain namin. Ganon. Maganda rin naman kasi yung alam mo ang mangyayari sa'yo pagdating mo dito para hindi naman nasisisi yung ibang tao. Oo nga't inalok ka, oo nga't nagpa-recruit ka, pero kailangan alam mo rin talaga na magiging kulang ka sa tulog, minsan wala kang mga contact, yung ganun, nakikiusap ka lang sa amo. Dito kasi, tatry ka dito nila halimbawa, ganyan, syempre, bagong ting ka, first timer ka. Yung iba, nagtatry sila sa'yo na papahirapan ka. Utos dito, utos doon. Magrereklamo sa linis mo. Natural yon. Yun ay sinusubukan ka lang kung hanggang saan ka tatagal. Pero kapag nakita ka nilang malinis ka, yung ganyan-ganyan, hindi ka nagbabago, babait yan sila sa'yo. Basta't pakita pong mabait ka rin sa kanila. Magtiwala lang kayo. Hindi, kasi kahit naman saan lupalop mas matindi pa nga dyan sa atin sa Pilipinas Kasi dyan, ni-rape na, minsan pinatay pa, sinalvage pa, double dead na. O dito, huwag ka lang magpapakita ng motibo sa magiging amo mo. Kasi dito, minsan, naandun na tayo sa minamaltrato yung mga Pero ako minsan kasi tagal-tagal ko nag-a-abroad Yung babae ang nagpakita ng motibo sa lalaki, kaya siya nabuntis. Yun. Siyempre, kakampihan ng tao dito, yung kamag-anak nga lang naman kampihan ka, di ba? Kahit kailan hindi sila maniniwala sa'yo. Kaya, tapos yung halimbawa sa yung mga table setting, hindi mo naman magagamit dito yun lalo kung katulong din naman ang pupuntahan natin. Hindi natin magagamit yung mga English na excuse me sir, this is the you want something sir. Hindi naman tayo restaurant pupunta. Dito ilagay mo lang yan sa lapag, magplastic ka lang dyan. Lagay mo yung malaking plato dyan sa gitna, dyan na sila kakain Magsasabi ka pa ba na, sir, you want like this, like that? Hindi naman Tutuwad-tuwad ka magbaba ng leban sa supra, nakatokro ka lang kung paano mo ilalagay yung hindi mo na kailangan maglagay ng kamay sa likod, hindi mo na kailangan maglagay ng kung ano-anong napkin, yung mga table napkin, maghagis ka lang dyan ng tissue sa kanila, okay na Hindi na kailangan ng mga tanong-tanong ng mga English na kung ano-ano pa. Dito pa nag-abroad kayo sa Middle East, bibihira ang gumagamit ng kutsara. Bibihira ang gumagamit ng lamesa. Dito, puro lang nakalapiga sa sahig. Swerte mo na kung nasa lamesa sila kumakain para
social tingnan. Pero hindi kahit sa lamesa sila kakain, ilagay mo lang yan dyan ng inumin nila, ilagay mo lang dyan yung pagkain nila. Lalo't hindi ka naman marunong mag-Arabic, wala na yung problema. Basta't alam mong yung lahat ng kakailanganin nila na andun sa lamesa. Excuse me. Ako lang kasi, marami akong experience sa trabaho, lalo pagdating sa restaurant. Kaya medyo may alam din ako sa pag-arrange ng table. Pero hindi ko naman ina-apply yun dun kasi iba yung ano nila Iba naman yung kung paano sila kakain. Basta ilagay mo lang tama kung saan nakalagay yung kutsara, yung plato. Alangan naman kakain sila dito sa side na to, yung plato na doon sa kabila. Siyempre, kung alam mo tamang paglalagay ng plato, ganun lang. Hindi mo na sila kailangang bantayan at serbihan na parang nasa restaurant ka nagtatrabaho. Ang lutuan dito napakalaking kaldero. Hindi mo na kailangan kung ano-ano pang mga training. Tanungin nyo, kapag nag-training kayo, magagamit pa ba namin to sa pagiging katulong namin? Itong mga ganito, ganyan. Ang pag-aralan nyo lang yung maglinis. Pag-aralan nyo yung maglinis ng maayos, mag-arrange ng mga gamit nila, magtupi, magsalansan, yan, magplancha. Tapos pag-aralan nyo yung gumawa ng kape nila. Yung ganun, para yun lang naman dito mga ginagawa, wala naman ibang ginagawa. Araw-araw, maglilinis ka lang naman ng banyo. Araw-araw, magtutupi lang naman tayo ng kama nila. Ang pagkain, salad lang naman. Kung may nagkatay ng kambing, ayun lang naman ang kakainin nila. Kanin, bibihira ditong magkanin pati ang mga tao kasi puro sila dito tinapay, yung kubos na tinatawag. Kaya, simple lang. Basta alam nyo lang yung paano maglinis ng bahay, yun na yun. Hindi na kailangang kung ano-ano pa na karaming itchiboritchi. So, basta, pagka mag-abroad kayo, talagang alam nyo. Kailangan makausap nyo yung magiging amo nyo. Merong ganun Ewan ko lang sa iba, kasi ako nakakausap ko, amo ko, hindi ko man makausap, nakikita ko yung papel kung ilan silang miyembro ng isang pamilya. Yun. Kasi mahirap magsisi. Tsaka, syempre, huwag na tayo magpaganda kasi katulong lang naman din tayo dito. Siguro kung may day off ka na, kalabas kayo. Ako, sa totoo lang, makaligo ako. Suklay ko yun na maghapon na. Isang beses lang ako magsusuklay. Minsan nga, wala pa. Isang beses lang ako magsusuklay sa isang araw. Kasi, sino ba napapagandahan ko dito? Nasa loob ka lang naman ng bahay. Lalo ngayon, quarantine, hindi ka naman makalabas. Basta't ako, yun, uwi ako kasi mas mahalaga sa akin ang anak ko. Kasi sa may kinikita nga ako dito, tapos ang panahon naman, ang mundo naman ay hindi na maintindihan kung ano ba talaga. Mas pipiliin kong umuwi. Mas pipiliin ko ng ma-quarantine ng 14 days, mas-swab test ng 4 days, at least, nakahinga na ako ng nasa 95%, at yung 5%, full yun pag inuwi ko na sa bahay. Diba? Magiging 100% yung pag nakasama ko ng anak ko. Makababa lang ako ng airport. 95% happy na ako dun. At least, hindi na ako maghihintay ng isa pang taon bago ko pumakasama ang anak ko. Para sa akin, sa panahon ngayon, takot magsiwian ng iba kasi daw may swab test, may quarantine. Para sa akin, hindi hadlang yon. Kasi, ang pera, pwede pa rin kitain sa Pilipinas basta't may masipag ka lang, may marami ka lang alam na trabaho. Lumayo lang naman ako sa anak ko kasi ito lang yung choice. Kasi sa Pilipinas kasi mahirapan nila ako maghanap ng trabaho kasi medyo may edad na ako. Tapos minsan natanggap pa ako kaso lang nag-endo. May end of contract. Kaya yun, napilitan ako mag-abroad.
Pero ngayon nga, ito nga COVID na to ang nagpahirap. Ayun, kaya uwi na lang ako. Mas pipiliin ko makasama ang anak ko kaysa sa malayo ako sa anak ko. Ang pera kaya kong kitaan sa Pilipinas. O kaya kayo, kung gusto niyo mag-abroad kayo. Sa panahon ngayon, pipiliin niyo pong mapalayo sa pamilya niyo. Kung makakakain din naman dyan ng 3 beses sa maghapon. Para sa akin, mas gugustuhin ko mag-stay sa Pilipinas kaysa mag-abroad sa panahon ngayon. Hindi ko naman sinasabing sa panahon ng hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sa panahon lang ngayon. Kasi mahirap. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pamilya. Lalo't lalong may anak ako, mas mahalaga sa akin ang anak ko kaysa sa perang kikitain ko dito. Kaysa sa offer na malaking sweldo. Kahit pa sa isang buong taon na tuition fee ng anak ko. Kahit pa sa visa na ibibigay ng mga amo ko. Hindi ako payag. Mas gugustuhin kong dyan kami sa Pilipinas ng anak ko. At least dyan malaya kami makakagalaw, walang amo. Diba? Pag dito, kasama ko yung anak ko, syempre, hindi naman pwedeng hindi ko rin naasikaso yung anak ko. Pero mas i-importantin ko yung anak nila kasi syempre, amo ko sila nagpapasweldo, sila magpapakain sa amin. Hindi pwede yun. Kaya sabi ko, mas maimportante sa akin ang anak ko. Pasensya na kasi sa panahon ngayon, hindi ko pwedeng baliwalain ang anak ko. Mahal ko ang anak ko kaysa sa pera. Yun ang sinabi ko sa kanila. Kaya sabi ko, nakakahanap naman kayo. Hindi lang ako. Sabi ko, kung wala lang itong COVID na ito, bakit hindi ako babalik? Inangako ako, sabi ko. May COVID, mahalaga sa akin ang anak ko. Yung iba, ayaw umuwi. Sabi ko, sa mga nagpo-post sa FB, ayaw doon nilang umuwi. Sabi ko, ay, di bali na ka ako. Basta't ako uwi ako. At least 14 days lang kasama ko ng anak ko. Kaysa dito, year pa ang bibilangin bago pa ako makauwi. Hindi na, oy. Uwi ako. Kaya, kayong mga mag-abroad, dapat buo ang loob nyo. Para pagdating dito, hindi kayo magsisi na, bakit pa kaya ako umalis? May trabaho na may asawa ko. Bakit pa kaya ako umalis? Okay naman kami doon. Kaya kailangan sa mga mag-abroad, sa mga nagbabalak, yung puso inyo dapat papunta sa malayo kung gusto nyo talaga mag-abroad. Kakayanin yung malayo kayo sa anak nyo. Lalong-lalo sa importante ang anak. Mawala na ang lahat, huwag lang ang anak. Yun ang ano talaga doon. Kasi kahit naan naman tayo, pwede tayong kumita ng pera. Basta marami ka lang kakayahan na gawin. Huwag na munang intindihin kung ano-anong bagay. Sa panahon ngayon, ang importante talaga para sa akin ang anak ko. Ang anak ko lang, walang iba. Siya ang nagpapasaya sa akin, ang anak ko. Kaya, kayo, basta kung kayo mag-abroad, isipin nyo na pag ako pumunta ng abroad, hindi na ako oras-oras makaka-cellphone, hindi na ako oras-oras makakagala. Maganda yung kayo para hindi kayo nagsisisi. Walang sinisisi, di ba? Mahirap kasi nagsisisi. Hindi natin masasabi ang panahon. Di ba? Ako, ang ganda ng pangarap ko bago ako umalis. Siyempre, nagkaroon ng COVID. Yung pangarap na yun, baliwala na yun sa akin. Basta ang importante ako ay makauwi. Basta ang alamin nyo, pagpunta nyo rito, dapat alam nyo na yung magiging sitwasyon na hindi lahat na nag-abroad ay pinapalad. At hindi lahat ng tao dito sa Middle East ay masama. Isipin nyo na lang sa atin, sa bansa natin. Mas matindi pa, di ba? Kaya, kahit saang lupalop man tayo pumunta, mayroong masama at mayroong mabuti. Yun lang ang isipin nyo. Ang ipanalangin nyo lang, mapunta kayo sa mabuti para hindi kayo magsisi.
Kasi mahirap na. Tapos, pag mag-a-apply din kayo, matanong dapat kayo na para nababalance nyo na yung sarili nyo kung gusto nyo pa bang tumuloy o hindi. Kailangan nagtatanong kayo sa agent nyo, lalo kung yung agent nyo ay may experience na mag-abroad. Huwag basta-basta kayo maniniwala kung ano mga sinasabing ganyan-ganyan, maganda-maganda dito. Kasi kahit saang lugar ay mayroong masama, mayroong mabuti. Yun ang tandaan nyo. Yung puso nyo at isip nyo ang paniniwalaan nyo kung ano ba talaga ang gusto nyo. Huwag sa boka ng ibang tao. Huwag sa salita ng ibang tao. Para walang nasisisi. Hindi naman masama kasing mag-apply. Hindi naman din masamang mag-recruit. Kasi, syempre, trabaho nila yon. Pero, nakadepende rin yun sa inyo. Kahit recruitin kayo, kung ang isip at puso nyo ay umaayaw, huwag kayong tutuloy. Pero kung may nagre-recruit sa inyo na tapos kayo gustong-gusto nyo rin na wala kayong doubt sa sarili nyo, go kayo. Basta anuhin nyo lang yung isipin nyo lang na kahit saan nga mayroong masama, mayroong mabuti. Sana lang mapunta ako sa mabuti. Yun lang ang isipin nyo. Kasi lahat naman tayo may pangarap, lalo't may anak, di ba? Kaya dapat lang tapos pagdating dito dapat kung anong nakaugalian nyo sa Pilipinas na mga kakotsi-kotsi sa mukha o kung mga pabango-pabango, dito bawasan nyo na yun kasi dito nasa loob lang naman tayo ng bahay. Ang importante dito naliligo kayo araw-araw. Kasi dito sila na nga yung hindi na liligo araw-araw, sila pa yung mahilig makaamoy. O di ba? Kaya ligo-ligo lang araw-araw. Hindi na natin kailangan magpulbo kung ano-ano pa. Bawi na lang uli. After 2 years, bawi na lang pag uwi ng Pilipinas. Ako nga Pakaligo, yun na yun. Mapa dito, mapa yun sa Pilipinas, hindi na kailangan magpulbos-pulbos. Nakakasawa magpara puting-ting pa sa mukha. Pero sabagay kasi iba-iba nga ang tao, diba? Yun nga yung sinasabi ko na iba-iba tayo ng gusto. Ako yun lang ako, natural lang ako. Pero, good luck sa mga gusto pang mag-a-abroad. Pero isipin nyo muna ang panahon ngayon. Walang nagbawal na mag-abroad. Pero isipin nyo muna ang panahon ngayon. Mahirap, di ba? Mahirap. Mahirap ang sitwasyon. Pagandahin muna natin ang sitwasyon. Yung talagang normal tulad ng dati na malaya ka kung saan mo gustong pumunta. Wala kang kinatatakutan ng mga social distancing. Wala kang kinakatakutan na pag hawak mo dito, virus ka, di ba? Kailangan wala ng virus. Yung normal na ang takbo uli ng ating buhay. Tulad na makagala ka anytime, anywhere, di ba? Basta pag kayo mag-abroad, piliin nyo. Kasi ang nag-abroad, halimbawa, nakausap mo yung employer mo, yung magiging employer mo, sasabihin naman nila sa'yo na, ano gusto mo sa amin? Pwede ka naman maghanap pa ng iba kung ayaw mo sa amin. Tapos sinabi mo gusto mo sa kanila, okay, go. Pero magbibigay ka rin ng sa kanila na, madam, gusto ko ng ganito, ganyan. Kasi yun lang ang magiging unta ko sa pamilya ko, ganyan-ganyan. Sa Saudi kasi yata, mahirap pa, hindi pa nakakalabas yata yung mga katulad natin na DH lang. Wala yata sa kanilang mga day off pa. Pero nakaka-cellphone naman sila, 'di ba? Okay naman 'yun. Cellphone lang, tapos basta't may pahinga ka. Hindi naman masama 'yun Hindi naman masamang makipag-usap ka ng maayos. Tapos pag na okay kayong dalawa, di go. Kasi ang iba, maswerte Swerte-swerte nga lang sa pag-abroad. Kaya, kailangan pag-isipan bago aalis o bago mag-apply. Kasi yung iba minsan, excited mag-apply, gaganyan sila, nagkukuha ng passport. Excited. Tapos pagdating mo dito, maraming reklamo kasi
ang amo ko anya ganito, ganyan, ganyan. Ang amo ko anya ganito, ganyan, ganyan. Mahirap, di ba? Mahirap magsisi sa huli. Sabagay, wala namang nagsisi sa una. Lahat nasa huli. O basta pag mag-abroad kayo, yun ang isipin nyo lang. Kahit saan may masama at may mabuti. Dalawa lang naman ang nilalang dito sa mundo. Dalawa lang. Isang mabuti, isang masama. Yun lang. Sana lang, sa mabuti tayo mapunta. Pero sana bago kayo mag-apply, paalisin nyo muna si COVID. Kasi mahirap. May pera ka nga, tapos malayo ka naman sa pamilya mo. Diyan lang ako. Mahirap kasi yun eh. Marami pa akong gustong sabihin kasi kaso nakalimutan ko. Yung mga gustong magtanong ng kung paano ba, makakapagbigay naman ako ng mga paliwanag. Mag-comment lang kayo sa video na to. Down. Tapos pakiclick na rin ng subscribe. Hit na rin yung notification bell para ano rin kayo sa mga maya upload ko pa na video. Tip lang po, nagbibideo-video lang ako para sa yung may mga gusto mag-abroad, kung ano ba ang buhay dito sa abroad. Magtanong lang po kayo, sasagutin ko kasi first time ko lang pong mag-video ngayon, mag-vlog. Hindi naman talaga ako vlogger. Gusto ko lang magbigay ng information sa mga iba, lalo na sa mga katulad ko na wala namang pinag-aralan, gusto lang bigay ng kaalaman din sa ibang mga gusto mag-abroad. Okay po, salamat. Huwag nyo naman akong ibabash. Kasi nandito po ako sa YouTube, hindi para kumita, para lang po makapagbigay ng mga konting mensahe at impormasyon. Okay po, huwag nyo lang po akong ibabash. Para pareho lang po tayo gustong kumita ng pera. Sige po, mag-comment na lang po kayo kung ano pong gusto nyong itanong at sasagutin natin yan. Salamat!